From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang. Good day. This is Dateline Malacanang, and here are the news. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Thursday led the distribution of assistance to fisherfolk and families in Navotas City that were affected by the oil spill in Bataan Province. The president handed over financial aid amounting to 5,000 pesos each to 10 selected beneficiaries from the city and turned over a check worth 43.415 million pesos to the city government of Navotas. Likewise, the Office of House Speaker Ferdinand Martin Romualdez distributed 10 kilos of rice to each attendee in today's program at the Navotas Sports Complex. Let us now listen to the speech of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. during the event. Bukod sa matinding pag-ulan at pagbahang dulot ng sama ng panahon nitong huling bahagi ng Hulyo, nagising tayo sa balita na may ilang barko na lumubog sa karagatan ng Bataan. Hindi lang basta karagatan ang naapektuhan, kundi lalo na ang kabuhayan ng libo-libong mangingisda at ang inyong mga pamilya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ang pamahalaan ay agarang kumilos. Mula sa pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya hanggang sa pagtugon sa pagtagas ng langis, sa pagtutulungan ng ating mga ahensya, naselyuhan na ng balbula ng MTKR Terra Nova at nakolekta na ang kulang sa 1,400,000 litro ng langis mula sa ika-19 na Agosto hanggang sa ika-10 nitong buwan na ito na Setyembre. Sa kabila ng mga unos, tulad ng bagyong Enteng, na pansamantalang nagpatigil sa siphoning operation, malapit na natin matapos ang trabahong ito. Sa kasalukuyan, ang report sa akin ng Coast Guard at kasama yung mga tumutulong sa atin na yun na nga, mga technical na naghigop talaga ng langis. Ika nila, as of yesterday, ang nahihigop na lang nila, wala nang langis. Kung hindi, tubig na lang ang nakikita. So halos tapos na talaga ang operasyon na yan. Pwede na natin ibalik ang ating mga nahuhuli at ang ating huli ng ating mga mangingisda. Pwede na natin ibalik at idala sa ating mga palengke para ipakain sa ating mga pamilya. Sa usapin naman ng investigasyon, tuloy-tuloy ang paghahanap natin ng sagot sa mga katanungan. May kinalaman ba ang barkong ito sa oil smuggling? Bakit ang dalawang barko sa kabila ng walang rehistro ay napatakbo sa ating karagatan? Lahat ito ay iniimbestigahan para tiyakin na papanagutin natin ang mga may sala. Sa gitna ng mga katanungan, may mabuting balita naman tayong hatid. Ligtas nang ihain ang isda at iba pang mga pagkaing dagat sa ating mga lamesa. Sa makatuwid, maayos po ang kalidad ng hangin at tubig sa Navotas para sa kalusugan ng ating mga kababayan. Sa usapin naman tungkol sa tinatawag na compensation, patuloy na nag-uusap ang mga ahensya ng gobyerno at ang mga may-ari ng barkong Terra Nova. Sila po ay sasagot sa mga pinsalang dulot ng oil spill. Ang Presidential Assistance to Fisherfolk and Families ay ipamimigay natin sa mahigit na 8,600 apektadong mangingisda sa Navotas. Ang Office naman of the House Speaker ay may handog din na 10 kilong bigas para sa bawat sa inyo na nandito ngayon. Ang tulong na ating ipapamahagi ngayon ay hindi lamang simbolo ng suporta
kundi ng ating panindigan na hindi natin pababayaan ang ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Batid din namin ang pagsubok na dala ng pagbaha sa inyong lungsod. Kaya naman, nagtulungan ang DPWH, ang MMDA at ang LGU upang agad na maisaayos ang Nabotas Navigational Gate para sa mga organisadong pagdaloy ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-ulan at high tide. Kaakibat nito, ipinapatupad din natin ang Kalinisan Program sa pangunguna ng DILG upang maisulong ang bayanihan tungo sa responsableng pamamahala ng ating kapaligiran na magiging malinis at pamayanang malayo sa banta ng mga sakuna. Mahalagang bahagi ng programang ito ang paghikayat sa mga komunidad na magsagawa ng mga solid waste management intervention at cleanup activity na makatutulong upang mapigilan na maharangan ng mga basura ang ating mga flood control structure, ang ating mga bomba na ginagamit na nababara dahil nga nagkalat ang basura. Kasama ang bawat isa sa inyo, titiyakin natin na ang Nabotas at ang bagong Pilipinas ay patuloy na uunlad. Ang tadhana natin ay hindi nakatali sa trahedya at sa sakuna, kung hindi sa ating kakayahan magtulungan, magkaisa at bumangon mula sa pagsusubok. Sama-sama nating haharapin ang bukas, hindi lamang para malampasan ang unos, kung hindi para umusbong mula rito ang mas matatag at mas handa at anumang hamon ng buhay ay kaya nating harapin. Dahil doon, panayang bati sa akin ng ating butihing mayor at saka ang ating kongresista ay sinasabi, panayang bati sa akin ng happy birthday. Kayo naman, medyo naramdaman ko na birthday ko, baka pagsuspetsahan ninyo ako na pagka-Ilocano ko ay lumalabas na kuripot. Kaya yung ibibigay natin na 5,000, dagdagan na natin, gawin na natin 7,500. And you just heard Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. In other news stories, Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Wednesday led the distribution of Certificate of Condonation and Land Ownership Awards to Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs at the Department of Agrarian Reform or DAR Gymnasium in Diliman, Quezon City. The President's move is part of his administration's commitment In other news stories, Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Thursday led the distribution of Certificate of Condonation and Land Ownership Awards to Agrarian Reform Beneficiaries or ARBs at the Department of Agrarian Reform or DAR Gymnasium in Diliman, Quezon City. The President's move is part of his administration's commitment to award land ownership to farmers selected as land reform beneficiaries. President Marcos in July this year ordered DAR to closely coordinate with other agencies to expedite the distribution of the land titles as the agency is targeting to award 11,772 titles this year. Let us now listen to the speech of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. during the event. Masaya po ako na makasama kayo sa araw na ito upang ipagkaloob ang Certificates of Condonation and Release of Mortgages o yung tinatawag namin COCROM at Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa mga benepisyaryo ng reformang pangsakahan. Kaliwat kanan man ang mga pagsubok na hinaharap ng ating bansa nitong nakaraang linggo, patuloy tayong nagsusumikap dahil bilang mga Pilipino, tayo naman ay likas na matatag, masipag at mapamaraan. Kaya narito tayo upang lalo pang pagtibayin ang sektor ng agrikultura
at tuparin ang pangarap ng ating mga magsasaka. Inihahatid natin ang tulong na ito sa pamamagitan ng paggawad ng mga kokrom at ng klowa. Bahagi ito ng ating pagpapatupad ng New Agrarian Emancipation Act na naglalayong pag-anin ang inyong buhay at maibsan ang inyong paghihirap dahil sa amortisasyon, sa interes at iba pang mga surcharges na halos naging kakambal na ng lupang sakahan sa loob ng maraming taon. Masaya kong ibinabalita sa araw na ito ay ibibigay natin ang mahigit na 1,100 sertipiko at sa 1,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang bayan ng Bulacan. Ito ay katumbas ng higit 270 milyong piso na halaga ng utang ng mga magsasaka ng ating mga ating napawalang bisa na. Nangangahulugan na ang benepisyaryo ng programang ito ay lalaya mula sa pagkakautang ng lupaing inyong pinangangalagaan. Higit po yan. Halos 300 benepisyaryo din mula sa Nasugbo, Batangas ang makakatanggap ng kani-kanilang klowa ngayong araw. Ang mga titulong ito ay may saklaw naman na mahigit 230 hektarya na lupaing pangsaka. Ikinalulugod ko na ihatid sa inyo na ang kokrom at klowa ay ilan lamang sa mga mahalagang programa ng ating administrasyon sa pangunguna ng ating Department of Agrarian Reform na pinamumunuhan nga ng ating Secretary Conrad Estrella na ipinagdiriwang, nakasulat dito yung bilang ng birthday mo, hindi ko na babanggitin. Alam mo, pagka dumating po kayo sa ganitong klaseng dito sa istasyon ng buhay namin, hindi na po pinag-uusapan yung edad. Congratulations na lang at saka happy birthday. Kaya talagang masasabi namin dalawa, na labor of love talaga namin ni Secretary Conrad, ang reformang agraryo. Dahil ito'y nagsimula sa administrasyon ng aking ama kung saan ang lolo naman ni Secretary Conrad ang pinuno ng DAR. At lalo pang napatunayan ni Secretary Conrad ang pagmamahal niya sa mga magsasaka dahil sa halip na mag-birthday leave, nandito po siya para makasama tayong lahat. Kaya naman po, sa ilalim din ng administrasyon na ito, na si Secretary Conrad ang puno ng DAR, ating sinisikap na makumpleto ang reformang pang-agraryo sa taong 2028 upang mapakinabangan na ng lahat ng mga benepisyaryo ang lupang sakahan. Ayon sa pinakahuling datos ng DAR, umabot na sa mahigit 136,000 titulo ng lupa ang naipamahagi sa mga benepisyaryo sa buong bansa. May higit 100,000 titulo na nakahanda na ring ipamigay bago matapos ang taong ito. Bagamat ang kokrom at klowa ay may tuturing na biyaya, huwag sana natin kalimutan na ito ay may kaakibat na responsibilidad. Ang alagaan at palaguin ang ating mga sakahan at hanap buhay. Alam ko sa mga nakaraang taon, marami kayong naisakripisyo sa ngalan ng pag-uunlad at pagginhawa. Kaya hinahangad ko ng administrasyon ko na ang inyong naipon na sana ay ipambabayad sa lupa ay inyong ngayon magagamit para sa ibang bagay na makakatulong sa inyong mga kinabukasan. Makakaasa kayo na narito. Makakaasa po kayo na nandito ang buong pamahalaan upang umagapay sa inyo at tumugon sa mga pangangailangan ng sambayanan. Magsilbing nawang hudyat ang araw na ito para sa inyong unang hakbang tungo sa kasaganahan. Sabay-sabay tayong maglalakbay tungo sa inaasam nating mas mapayapa, mas masaganang bagong Pilipinas. Muli,
ibabatiin po natin maligayang kaarawan Secretary Conrad Estrella. Ang katotohanan po nito, kaya po siya nandito, sinusubukan niya baka makalimutan natin yung birthday niya para hindi na counted. Sorry na lang, nandyan sa ano namin, alam namin lahat yung birthday mo, kaya hindi ka nakakaligtas. Ako nga, matagal ko nang gustong hindi, kahit presidente pala, hindi ma-exempt sa birthday. So, kahit anong gawin natin, talagang pumapatak talaga yung bilang ng ating mga edad. Ngunit tunay na nakakatuwa na maging sa iyong pagdiriwang dito ay handang tumulong, maglingkod at umagapay sa bawat Pilipino ang inyong pamahalaan. And you just heard Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. Meanwhile, Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Wednesday led the distribution of assistance amounting to 157.95 million pesos to farmers, fisherfolk, and livestock raisers at the Mariano Marcos State University or MMSU in Batac City, Ilocos Norte Province. During the ceremonial distribution of assistance, the President turned over the agricultural equipment and machinery to the representatives of different Farmers Association beneficiaries in Ilocos Norte. President Marcos also distributed units of agri-fishery machinery, seeds, fertilizers, fishery paraphernalia, fuel subsidies, and solar-powered irrigation systems to farmers, fisherfolk, and livestock raisers. In his speech, the chief executive said the purpose of these equipment and inputs is to increase their production and help them recover from the impact of the past calamities. Around 99.88 million pesos of the 157.95 million pesos worth of agricultural, fishery, and veterinary interventions came from the Department of Agriculture or DA, while the remaining 58.07 million pesos was provided by the provincial government of Ilocos Norte. President Marcos said his administration is committed to providing continued assistance to Filipino farmers, fisherfolk, and livestock raisers. Let us now listen to the speech of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. during the event. Kinagagalak ko na personal na makabalik habang tayo ay nagse-celebrate ng birthday ng aking ama, ang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Ngayon nag-senior na. At habang mayroon tayong selebrasyon ay hindi po natin nakakalimutan. At dagiti manalon ken mangalap tayo. We have nakakadaan lang natin sa napakahirap na panahon na 6 na buwan tayo walang nakitang ulan. Kahit kaya't ang daming nahirapan, ang daming nasira, at kaya't maraming nangangailangan na ating mga farmer at saka fishermen, ay marami silang pangangailangan. At kaya kami magdala ng karagdagan tulong para sa mga magsasaka, sa mga isda, at sa mga nag-aalaga ng hayop. Layunin ng mga kagamitan at input na ito, mas maging mas mataas ang inyong produksyon at matulungan na makabangon tayo mula sa epekto ng nagdadaang kalamidad. Kabilang po sa aming ipapamahagi ngayong araw, mga seed, mga traktor, fertilizer, fishery paraphernalia, fuel subsidy, and solar-powered irrigation system. Alam niyo po, ito yung mga ating ginagawa ngayon, yung solar-powered. Mabuti na ngayon at may solar-powered irrigation system na. Hindi na kailangan magbigay ng subsidy, ng tulong para sa gasolina, sa crudo, dahil, at hindi na kailangan i-maintain yung motor dahil kumukuha tayo ng kuryente galing sa araw at kahit saan pwedeng ilagay. Hindi mo nang pwede pang ilipat kung kailangan ilipat para sa ating irigasyon, para sa patubig natin.
At yan ang at alam naman natin yan ang pinaka-importante. Marami po mga bagong teknolohiya ang nakikita natin dito. Ang mga tulong na ito ay bahagi lamang ng mas malaking hangarin natin na para sa lahat, na isang pagkilala sa sipag at sakripisyo na binubuhos ninyo sa Ilocos at para sa buong bansa. Every step that we take, it comes under the unity that we have forged between the different agencies of our government. Lahat po ay magkasama. At hindi lamang ang DA, kasama rin dyan po yung mga DOLE, kasama rin dyan yung BIFAR, kasama dyan ang DILG. Lahat po tayo, lahat po kami sa pamahalaan ay nagkakaisa para mabigyan ng tulong ang ating mga magsasaka at ang ating mga mangingisda. At mabigyan din ng pagkakataon yung mga iba ay magsimula ng kanilang sideline para pagka marami ang produksyon, kailangan matutunan na natin ang processing. At yung nakita natin kanina doon sa Imelda Cultural Center sa Batak, sa poblasyon, yun ang mga nakikita natin na natututo na tayo na mag-process ng ating mga produkto. Dahil napakaganda ang performance ng ating mga magsasaka, kaya ang nangyari dyan ay sobra-sobra na ang ating produksyon hanggat tinamaan tayo ng El Nino. Ngunit makakabalik tayo at para maging mas maganda ang produkto ninyo para maibigay na natin lahat. At ma-process natin lahat. Mas mataas ang value added, mas malaki po ang kita. At pagka nangyari yun, mas gaganda ang paghahanap buhay ninyo. And you just heard Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. In other news stories, Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Wednesday led the distribution of ayuda para sa Kapos ang Kita program or AKAP at the Ilocos Norte Centennial Arena in Lawag City. The initiative aims to benefit 9,500 recipients from the 1st District of Ilocos Norte. Specifically, AKAP provides crucial financial assistance to low-income families and individuals, helping them meet essential needs and improve their quality of life. Furthermore, the distribution coincides with the 107th birth anniversary of former President Ferdinand E. Marcos Sr., marking a significant occasion in the region's history. Let us now listen to the speech of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. during the event. Pinaka-importante, pinakamahalaga, ito po, 5,000 nga benepisyaryo para sa AKAP payout na ating ginagawa. Kasama po ito. Alam nyo po, kaya namin ginagawa ito at ginawa namin dito sa Ilocos Norte, ginagawa po natin ito dahil kinikilala ng inyong national government na sa nakarang 6 na buwan ay marami pong nangyari sa ekonomiya natin. Dumaan po tayo sa El Nino at daming nagtataasan ang presyo. Lahat po yan ang naging dahilan ay talagang magulo ang mundo ngayon. Kaya hindi natin malaman kung ano ang susunod na krisis na dadating. At babaguhin na naman lahat. Kaya nandito naman ang inyong pamahalaan. We are here to continue to support and bring whatever help we can, kung ano man may tulong namin para sa mga nangangailangan. At ito po, kayo mga benepisyaryo, at alam po namin na napakahirap ang inyong dinadaanan, kaya sa palagay ko, kahit papano ang ating gobyerno ay nagsama-sama lahat. Marami pong ganyan, may AKAP payout, DSW dito, ngunit meron pong ibang mga benepisyo na manggagaling sa mga iba't ibang ahensya, iba't ibang departamento ng ating pamahalaan. At yan po ang patuloy na aming pag-monitor sa kung paano na, anong pangangailangan, kung naggumaganda ba ang sitwasyon o nagiging mas malala.
Kaya lagi basta't asahan po ninyo na nandito ang inyong national government, andito ang provincial government, andyan po ang ating mga deputado, both in the 1st district and in the 2nd district, na tumutulong lahat. Ito, nagagawa po namin ito dahil lahat po ng ahensya ng pamahalaan, lahat, pati LGU, mga agencies, mga department, mga agency ng government, ay pinagkaisa namin lahat. At sinabi natin, kailangan lahat ay magtulungan at matulungan natin yung tao ng itong mga kahirapan na dinadaanan ng atin ngayon ay makabawi naman tayo. At sana naman, pagdating ng Pasko, ay mararamdaman na natin na gumaganda na. Hanggat maaari yun, ay tayo ay nandito upang tuloy-tuloy na tumulong. Tinapat na rin namin sa ating pag-celebrate ngayong araw, September 11, ang birthday, 107th birthday ng ating dating Pangulo, ang aking ama, President Ferdinand Edralin Marcos, na ngayon may senior na ang sa pangalan niya. So, I'm very happy na nag-celebrate tayo ng birthday, panangkasangay ti ama. And that is why we are here today. And this is the way that we celebrate, because pag iniisip po namin, kung buhay pa ang President Marcos Sr., kung buhay pa, ano yung gagawin niya sa birthday niya? Alam ko na, alam naman ninyo, pagka nung siya'y buhay pa, basta't birthday niya, andito siya, at siya'y tumutulong at ulit tinitignan kung kumusta na ang kanyang province. Kaya't naman ako'y gumaya sa kanya. Birthday ngayon niya, susunod ang birthday ko ng 13, iniisip ko, susundin ko lang ang halimbawa ng aking ama. At babalik ako sa Ilocos Norte, makita naman kung kumusta na ang probinsya na aking inalagaan ng 9 na taon. At mabuti naman, it looks like the province is in good hands. So, sana naman itong AKAP na payout na ginawa natin ay makatulong at ito po ay linakad po ng inyong mga liderato. At si Governor at saka si Kong Sandro at saka si Vice Gov ay lagi akong kinukulit. Kaya mahusay itong mga representante ninyo. Dahil hindi ako pinababayaan hanggang makatanggap ng approval. Laging may dalang folder yan. Laging may pupunta sa bahay, makikikain muna, tapos saka magpapapirma ng kung ano-anong folder. Kaya nalaing, deputado tayo. And so, ladies and gentlemen, I thank you for joining us in the celebration. I hope na sana naman itong kaunting tulong na ibinigay namin ay makapag-celebrate din kayo sa birthday namin ng aking ama. And you just heard Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. Now on its 4th day, the Presidential Action Center continues to draw out a crowd amid the free food distribution, which is related to Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr.'s 67th birthday this Friday, September 13th. According to the Office of the President, who is in charge in distributing the free food at the Presidential Action Center, people have gathered early in the morning, and depending on the arrival of the food, they were able to start distributing as early as 9 in the morning. Besides chicken, spaghetti, and burger from popular fast food chains, also distributed were various foods like barbecue, lechong manok, chicharon, mamon, juice, among others. Last Monday, 4,000 people were served, 2,000 last Tuesday, 1,500 on Wednesday, and 4,000 more on Thursday. On the day of the President's birthday on Friday, 10,000 people will receive free food, which will be distributed at the Kalayaan grounds of Malacanang Palace. Dateline Malacanang. Meanwhile,
The Presidential Communications Office, or PCO, on Thursday dismissed fake news circulating now in social media that Department of National Defense, or DND, Secretary Gilberto Teodoro has resigned. In a statement, PCO Acting Secretary Cesar Chavez said President Ferdinand R. Marcos Jr.'s full trust and confidence on Defense Secretary Teodoro has never wavered. Chavez added that rumors to the contrary are pathetic attempts to sow disunity in an organization united in protecting the Filipino people and defending our territory. Meanwhile, the PCO also announced that the President will not be attending the 79th session of the United Nations General Assembly, or UNGA, slated on the 22nd to the 23rd of September at the UN headquarters in New York. Instead, President Marcos will be ably represented by Department of Foreign Affairs, or DFA, Secretary Enrique Manalo, who will articulate the country's responses to global challenges which we assert should be resolved within the framework of peace and cooperation enshrined in the UN Charter. Dateline Malacanang. Other news stories: Philippine Department of Health, or DOH, Under Secretary Gloria Balboa on Wednesday confirmed a new case of Mpox in the National Capital Region, or NCR, that the agency recorded last Monday. This is the 15th case registered since January this year, where all were confirmed to have contracted the Mpox Clade 2 variant. Under Secretary Balboa did not give additional details due to data privacy. The DOH wants to strengthen its information campaign and launch town hall meetings with regards to what the local government can assist with. Metro Manila Council President and San Juan City Mayor Francis Zamora said local government units, or LGUs, in Metro Manila will conduct a massive information campaign against Mpox. Among the information that will be given in the campaign are things to do and not do in order to prevent getting infected with the virus. Dateline Malacanang. Before we conclude our program, Radyo Pilipinas World Service of the Presidential Broadcast Service is heard over the following shortwave frequencies: 15.640 MHz, 17.820 MHz, and 12.010 MHz. You can also visit our Facebook page and YouTube channel at Radyo Pilipinas World Service. You will be able to hear and view our Filipino and English programs, including news updates here in the Philippines. Kindly subscribe, like, and share our posts as well. And that concludes this edition of Dateline Malacanang for Radyo Pilipinas World Service. This has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone. From the Presidential Palace, Manila, Dateline Malacanang.